Okay, sige. Simulan natin tong pag-uusap sa isang tanong na medyo challenging, lalo na kung sineseryoso mo yung faith mo. Based sa mga materyales na pinag-uusapan natin, heto yung tanong. Kasi madalas, iniisip natin na yung pananampalataya, tungkol yan sa, tamang paniniwala. Sa tamang doktrina Oo, tamang doktrina o sa pagsisikap na maging mabuting tao, di ba? o sa pagkakaroon ng plano, kontrol. Eksakto, control. Pero paano kung yung pinaka-core pala ng lahat ng to ay isang bagay na medyo iba? Isang bagay na, sa totoo lang, parang passive. O kahit delikado sa mundo natin ngayon. Paano kung ang sentro pala ng lahat ay yung pagiging available? Isang salita na parang ang simple, no? Pero alamin natin na, napakalalim pala. Sobra. At dyan na nga papasok yung isang salitang Ibreo na nasa puso ng ating usapan ngayon, hineni. Hineni. Ang simple translation niya, heto ako. Ngayon, sisyasatin natin tong isang kabanata na naghihimay sa salitang iyan. Ang misyon natin, alamin kung paano nire-refine ng may akda yung konsepto na to. Hindi lang siya isang spiritual goal na kailangan nating abutin, kundi isang katotohanan na perfectong isinabuhay ni Kristo at kung paano tayo pwedeng makibahagi doon. So handa ka na ba? Himayin natin to. Game, let's do it. Okay? Para maintindihan yung hineni, dinadala tayo mang source pabalik sa lumang tipan. Sa mga bigating pangalan. Oo, yung mga bigating talaga, si Abraham sa bundok Moriah, Si Moses. si Moses sa harap ng nagliliyab na puno, si Isaiah sa templo, sila yung mga giants of the faith, di ba? Yun nga na. Lahat sila sa isang napaka-critical na moment, sinabi nila, heto ako. Tama. At ang sabi ng source, madalas kasi ang focus natin ay dun sa mga resulta. Sa ginawa nila. Oo, sa ginawa nila. Yung pagsasakripisyo ni Abraham, yung pagpapalaya ni Moses sa Israel. Pero nakakalimutan natin yung unang-unang hakbang, yung postura bago pa man yung aksyon. Yung pagiging handa. Yung kanilang pagiging handa at available sa tawag ng Diyos. Pero dito naglagay ng isang interesting na distinction yung may akda. Tinawag niya yung pagiging available na mga Old Testament figures na episodic. Teka, anong ibig sabihin nun? Episodic, parang may kulang? May beaten? Magandang tanong yan. Kasi kung yung mga giants of the faith, episodic lang yung pagka-available, anong pag-asa natin, di ba? Medyo nakaka-pressure. Oo, pero hindi ibig sabihin ng episodic na mahina yung faith nila. Hindi yun yung punto. Ang punto ng source ay ito. Yung mga hineni moments nila, mga tugon yon sa mga tiyak na pagkakataon. Specific moments. Specific moments. Isipin mo na parang highlight reel ng isang basketball player. Okay. May mga game-winning shots, may mga dunks, pero hindi ibig sabihin na 24/7 ganun sila maglaro, di ba? Gets. Sa labas ng mga moments na yon, sila ay mga taong may takot pa rin. May pag-aalinlangan. Tao lang din. Tao lang din. So yung availability nila, gaano mang katapat ay hindi pa ganap. Hindi pa ito ang kabuuan ng kanilang pagkatao. Okay. So parang mga episode sa isang series. May mga matinding eksena, pero hindi yun ang buong storya. Eksakto. Mga tuktok lang ng kanilang karanasan sa Diyos. Okay. Kung yung sa kanila ay highlight reel or episodic, dito na siguro papasok yung sinasabi ng source na game changer. Paano na iba yung hinani ni Kristo? Dito na yung pinaka-major shift, ayon sa source. Kung ang hineni ng lumang tipan ay isang sagot, isang reaksyon sa isang sitwasyon, kay Kristo hindi na ito isang salita lang na binibigas. Ito na ang kanyang buong operating system 24/7. Wow! Ang sabi ng source, si Kristo ay hindi lang nagsabi ng heto ako. Ang buong buhay niya ay heto ako. Okay, wait. So hindi na ito isang one-time answer sa isang crisis. Hindi na. Ito na yung default setting niya. Precisely. Ang ganda ng term mo, default setting. Binabanggit sa source yung aklat ng Ebreo, chapter 10, verse 7, kung saan inilalagay yung mga salitang ito sa bibig mismo ni Kristo pagpasok niya sa mundo,
naparito ako upang gawin ang iyong kalooban. At pansinin mo, di ba, hindi niya to sinabi sa gitna ng isang Walang nagliliyab na puno. walang nagliliyab na puno, walang anghel. Sinabi niya to sa simula pa lang. Sa simula pa lang, ang buong mission niya, ang buong pagkatao niya ay nakasentro na sa pagiging available na to sa Ama. Napakalaking pagkakaiba nun at yung theological implication nito. Ayon sa source, yung pagsunod pala ni Kristo, hindi lang siya isang reaksyon sa utos, di ba? Oo, Kundi isang pag-ayon ng kalooban na galing sa pag-ibig, galing sa perfectong relasyon sa Ama. hindi ito isang bagay na kailangan niyang pag-isipan o pagpilian. It's who He is. Kumbaga, ito na talaga siya. At dito natin makikita yung tension sa kultura natin ngayon. Oo nga eh. Sa mundo ng negosyo, sa professional life, sinusukat yung halaga mo based sa resulta, di ba? Sa diskarte, sa control. Sa pagiging proactive. Proactive, ang goal ay bawasan ng risk, magkaroon ng certainty. Totoo yan. Kung sa trabaho, sabihin mo sa boss mo, I'm just available, baka isipin niya tamad ka o walang initiative. O parang, anong gagawin ko sa'yo? Parang bahala na. So, paano nire-reconcile ng source itong powerful na spiritual concept na to sa very real na demand for strategy and control sa buhay natin? Okay. In-address yan ng source. Hindi sinasabi na itapon mo na yung pagpaplano. Hindi yun yung point. Ang sinasabi ay yung pangunahing postura. Yung foundation. Yung foundation. Ang pagiging available kay Kristo ay hindi passivity, kundi isang radical reorientation. Nag-iiba yung tanong. Mula sa ano ang aking plano at paano ko ito isa sa katuparan, patungo sa ano ang kalooban ng Ama at paano ako makakatugon. So, pagpapailalim ng sariling kontrol sa isang mas mataas na direksyon. It's an active surrender. Hindi siya lazy resignation. Active surrender. Gusto ko yan. Pero, nililinaw din ng source na itong pagsukong ito ay hindi madali. Hindi ito romanticized. Malayo sa pagiging madali. Semani. Gethsemane is the ultimate test case. Doon ang sinabi niya ay, huwag ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang masunod. At dito ginamit ng may akda, yung isang napakagandang phrase na binanggit mo kanina. Oo, ito yung gusto kong himayin, yung phrase na agonized trust. Agonized trust. Kasi pag narinig mo yung salitang trust, 'di ba? Ang naisip mo kalmado, payapa, yung let go and let God na vibe. Chill lang. Oo, chill lang. Pero itong agonized trust, parang magkasalungat, parang oxymoron. Anong ibig sabihin yan sa konteksto ng Gethsemane? Magandang punto yan. Nililino kasi ng source na yung tiwala na ipinakita ni Kristo, hindi yung everything will be okay na klase ng tiwala. Hindi siya denial. Hindi siya denial sa realidad ng sakit. Ito yung uri ng tiwala na nararamdaman yung buong bigat ng krus, yung buong sakit ng paghihiwalay, yung buong pait ng tasa. Pero sa gitna ng lahat ng yon, pinipili pa ring maging available sa kalooban ng Ama. So may pagtutunggali, May paghihirap, may pawis na naging dugo, yun ang agony. Ang tiwala ay hindi yung kawalan ng agony. Ito yung pagpili sa Ama sa gitna ng agony. grabe. So yung trust pala ay hindi yung aalisin ka sa bagyo, Hindi. kundi yung kakapitan mo habang nasa gitna ka ng bagyo. Eksakto. At ikinokonekta yan ng source sa isa pang konsepto mula sa aklat ng Hebreo na si Kristo daw ay natuto ng pagsunod mula sa mga bagay na kanyang tiniis. Kailangan nating linawin to. Baka ma-misinterpret. Oo, kailangan. Hindi ibig sabihin na disobedient siya dati, di ba? Tama. Hindi ibig sabihin na may pagkakulang siya sa moralidad. Ang ibig sabihin nito, yung kanyang perfectong pagsunod na dati ay isang katotohanan lang ng kanyang pagkatao ay naranasan. Napatunayan. Napatunayan at nasubok sa gitna ng matinding pagdudrusa. It was tested in the fire, kumbaga. Dito natin makikita na ang tunay na pagiging available ay hindi nag-aalis ng takot. Sa halip, Sa halip, inaayos nito ang ating katapatan kahit may takot. At yung krus ang naging sukdulang pagpapahayag. ng hineni. Hindi na binibigkas. Hindi na binibigkas, kundi isinasabuhay na sa bawat hibla ng kanyang pagkatao.
Okay, ang lalim nito, this is heavy stuff. So, na-establish natin yung perpekto, constant at agonized na availability ni Kristo. Ngayon, yung malaking tanong para sa yung nakikinig, so what? Anong gagawin natin dyan? Oo, anong gagawin natin dyan? Ang ganda pakinggan sa theology, pero paano to nagiging practical? Imposible namang maging tulad niya. Paano yung sinasali ng source, itong theological truth na to, sa practical na pamumuhay natin nang hindi tayo nadudurog sa pressure? Okay. Dito napapasok yung sa tingin ko ay pinaka-liberating na bahagi ng argumento ng source. Iginigiit niya na may tamang pagkakasunod-sunod. Isang sequence. Isang sequence. Dapat mauna ang pagkilala kay Kristo, yung Christology, bago pa man yung pagsisikap na sumunod, yung ethics. Which is usually kung saan tayo nagsisimula, di ba? Oo. What would Jesus do? Laging yan ang tanong. Laging yun ang tanong. At ang sabi ng source, that's the wrong first question. Ah, okay. Ang tamang unang tanong ay, sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa? Nagsisimula tayo sa pagtingin at pagkilala sa kanya. Dahil yung pagsisikap na maging ganap na available, gamit lang yung sarili nating lakas, Nakakapagod? hindi lang mahirap, imposible. At nakakapanghina. It's a recipe for burnout and failure. Okay, so kung hindi ito tungkol sa trying harder to be like him, Mhm. anong alternative? Ang alternative, ayon na sa source, ay yung tinatawag niyang pakikibahagi, hindi pagganap. Heto na naman yung magagandang phrase. Participation, not performance. Participation, not performance. Okay, break that down for us. Gumamit ka ng analogy. Sige, isipin mo yung pagkakaiba ng isang aktor sa isang play Okay? at isang membro ng isang pamilya. Okay, sige. Paano yun? Ang aktor, may script, di ba? May performance. Ang goal niya ay gampanan ng tama yung role niya para sa audience. Laging may pressure. Laging may pressure na baka magkamali siya ng linya, baka hindi niya ma-deliver ng maayos. Yung buhay niya sa stage, isang pagganap o performance. Okay, gets. Pero yung miyembro ng pamilya, hindi siya gumaganap na anak o kapatid. Siya ay anak. Siya ay anak, siya ay kapatid, hindi siya nagpe-perform para sa pamilya niya. Nakikibahagi siya sa buhay ng pamilya. Yung mga actions niya, resulta ng kung sino siya ng kanyang identity. Ganun daw ang Christian life. Hindi ito isang performance para ma-impress ang Diyos. Ito ay pagtanggap sa imbitasyon na makibahagi sa buhay na perpektong isinabuhay ni Kristo. Ah, I love that analogy. Ang linaw. So yung aktor laging worried sa lines niya, sa blocking niya, sa reaction ng audience, it's all about the performance. Oo. Pero yung miyembro ng pamilya, kahit magkamali siya, he still belongs. Ang actions niya ay dumadaloy mula sa kung sino siya. So, sinasabi ng source na ang ating pagiging available, hindi ito isang performance na kailangan nating i-perfect. Eksakto. Ang ating pagsasabi ng heto ako ay tugon lamang sa Diyos na unang nagsabi ng heto ako sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Siya yung nauna. Siya yung nauna. Hindi tayo ang nagsisimula ng exchange na ito. Tayo ay dinadala, isinasama sa kanyang buhay ng pagsuko. At dahil dyan, nag-iiba ang lahat. Paano? Yung pamumuno o leadership, hindi na tungkol sa pagpipilit ng sariling kontrol, kundi sa pag-unawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung personal na pananampalataya, hindi na tungkol sa paggabalisa kung tama ba ang ginagawa mo, kundi tungkol sa bukas na pagtitiwala. At yung pagsunod, tulad ng sinabi ni Jesus, nagiging parang pagkain, nagbibigay substansya, hindi isang mabigat na pasanin. So, the pressure is off. Hindi natin kailangan i-manufacture itong availability na ito from scratch. Hindi na. We just need to connect to the one who already is. Yun na yun. Sa huli, ang pangunahing ideya ng source ay ito. Ang hinene ay una sa lahat isang pagpapakilala ng Diyos kay Kristo bago ito maging isang tugon mula sa atin. Si Jesus ay hindi lamang ang pinakamahusay na halimbawa ng pagiging available. Siya mismo ang kahulugan at katotohanan nito. At tayo ay inaanyayahang makibahagi sa katotohanan iyon. Napakalinaw mula sa isang simpleng salita, hinene nakita natin ang buong storya ng pagkakaiba ng pagsisikap ng tao at ng perpektong gawa ni Kristo. At bilang pangwakas na pag-isipan para sa iyo, iniiwan namin ang tanong na ito na hango sa source.
Ano kaya ang maaling magbago sa iyong pamumuno, sa iyong trabaho, sa iyong mga relasyon, at sa iyong panloob na buhay kung ang pagiging available at hindi ang pagkontrol ang magiging pangunahing postura mo? Something to think about.